Sa mga lansangan ng Culiacan, kung saan ang kalye ay batas at ang bawat kilos ay may halagang dugo, isang figura ang bumangon mula sa anino ng takot at galit. Si Damien Valdes, kilala sa ilalim ng pangalan ng karahasan, El Escorpin. Sa mundong dinidikta ng baril at pera, siya ang tinig na hindi kailanman pwedeng sagutin. Isang hapon ng Oktubre, habang ang lungsod ay unti-unting nababalot ng samyo ng insenso at panalangin, si Damien ay nasa likod ng kanyang itim na bulletproof LE. Tahimik, malamig ang kanyang tingin, parang hindi siya kabahagi ng mundong dinadaanan niya. Sa labas, libo-libong tao ang naglalakad, may bitbit na kandila, bulaklak, at pananampalataya para sa kapistahan ng Birheng Maria. Sa loob ng sasakyan, malamig ang aircon, parang morgue. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Look at them, bulong niya sa kanyang kanang kamay, si Ron, na nanatiling tahimik sa tabi. Ginagastos nila ang huling pera nila para sa isang estatwang hindi gumagalaw. Humihingi ng milagro sa isang imaheng walang pakialam sa kanila. Tahimik pa rin si Ron. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niyang ang bawat salitang mali ay maaaring ikamatay. Pero may kaba sa dibdib niya. Masyado nang matagal ang kinikimkim na galit ni Damien sa langit. Sa labas ng bintana, nakita niya ang isang matandang babae na yumuyuko sa harap ng isang maliit na altar sa gilid ng kalsada. May hawak itong puting kandila at sumasabay sa dasal ng isang batang lalaki sa kanyang tabi. Bakit hindi ako humingi ng milagro, Rom? Tanong ni Damien, may halong panunukso. Dahil alam kong walang sasagot. Bumaba ang bintana ng SG. Bumungad sa kanya ang ingay ng dasal at ang amoy ng nasusunog na kandila. At sa mga susunod na segundo, ginawa niya ang hindi kayang gawin ng kahit sinong kriminal sa lungsod na iyon, bumaba siya sa sasakyan. Biglang tumahimik ang paligid. Daan-daang mata ang nakatutok sa kanya. Ang presensya niya ay parang bagyong paparating, nakakatakot, hindi maiiwasan. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa gitna ng plaza, kung saan nakatayo ang estatwa ng Birheng Maria. Isang andang gawa sa kahoy at ginto, pinalibutan ng mga bulaklak, kandila, at dasal. Huminga siya ng malalim. Tumawa. Isang tawang walang kaluluwa. Tapos sumigaw. Kung totoo ka, Birheng Maria, kunin mo ako ngayon din. Ang mga salita niya ay parang bomba sa gitna ng misa. Walang gumalaw. Walang sumigaw. Walang umatake. Pero ang katahimikang sumunod ay parang kutsilyong pumatay sa lahat ng posibilidad. Mula sa kanyang jacket, bumunot siya ng maliit na martilyo, hindi baril. Martilyo. Mas personal. Mas bastos. Isang hampas. Crack. Ang kahoy sa ilalim ng estatwa ay nabiyak. Ang mga kandila ay nabuwal. Ang mga bulaklak ay nadurog. Isa pang hampas. At ang estatwa ng Birheng Maria ay tumagilid, dahan-dahang tumumba. Para bang ang mundo ay bumagal, bawat segundo ay parang eternity. Boom! Tumama ito sa semento. Nabasag ang mukha. Tumalsik ang mga perlas. Nahulog ang koronang may burdang ginto. Ang mga tao ay parang nasiraan ng bait. Pero walang sumigaw. Walang tumutol. Ang lahat ay lumuhod at nanalangin. Hindi kay Damien nakatuon ang galit. Ang tingin sa kanya ay awa. Isang nilalang na sobrang wasak para maintindihan ang bigat ng kanyang ginawa. Anong ginagawa nila? Tanong ni Damien kay Rom na lumapit sa kanya, parang gustong hilahin siya palayo. Bakit hindi sila galit? Nagdarasal sila para sa'yo, Pattern. Para sa akin. Tumawa siya muli, mas malalim, mas baliw. Sila ang nasaktan, sila ang nawalan, pero ako ang ipinagdarasal nila. Umiling si Rom, hindi ko rin alam, Pattern. Pero hindi ito normal. Hindi ito normal. Hindi ito galit. At hindi ito katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng awa. Sa isang sulok, isang batang babae na may hawak na puting bulaklak ang lumapit at inilagay ito sa tabi ng basag na ulo ng estatwa. Tumingin siya kay Damien, hindi na may takot kundi may lungkot. Ang tanong sa kanyang mga mata, bakit? At sa mga mata ni Damien, lumitaw ang isang aninong matagal na niyang inilibing, ang mukha ni Sofa, ang kanyang nakababatang kapatid. Ang batang babae ay hawig sa kanya, sa ngiti, sa mata. Parang bumalik ang isang alaala na pilit niyang nilimot. Hindi, bulong niya. Hindi na yon. Hindi dito. Bumalik siya sa rally. Isinara ang pinto ng malakas.
Tahimik si Ron. Tahimik ang buong lungsod. Pero sa isipan ni Damin may isang tanong na paulit-ulit. Bakit hindi ako namatay? At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang plaza ay nililinis ng mga deboto at ang mga basag na bahagi ng estatwa ay kinokolekta na parang relikya, isang anino ang bumalot sa puso ni Damin, hindi galit. Hindi takot. Kundi pangungulit ng isang sagot na hindi pa niya handang marinig. Makalipas ang 3 araw mula nang basagin ni Damin Valdes ang imahe ng Birheng Maria, bumalik sa normal ang mga lansangan ng Culiacan o sa panlabas na anyo lang. Ang mga tricycle ay bumubusina, ang mga vendor ay sumisigaw ng tamales calientes, at ang araw ay patuloy na sumisikat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may katahimikan na hindi natural, parang lahat ay nagkasundo sa isang bagay, ang hindi pagbanggit ng pangalan ni Damin Valdes. Walang nagsasalita, walang tumitingin. Ang pangalan niya, na dati bulong ng takot sa bawat sulok ng lungsod, ay naging sumpa. Sa unang mga araw, inakala ni Damin na ito ay pansamantala. Matatakot lang sila. Lalambot din ang tuhod ng mga yan kapag kailangan nila ako, sabi niya kay Rom habang umiinom ng tequila sa terrace ng kanyang mansyon. Pero ang katahimikan ay hindi nawala. Hindi ito panandalian. Parang sakit na dumikit sa balat ng lungsod. Ron, nasaan ang mga tao? Tanong niya isang gabi, habang nakaupo sa harap ng mahabang mesa na dati puno ng mga tauhan, ng halakhakan, ng musika. Ngayon ay puro bakanting upuan at kandilang patay. Nandyan lang sila, Patern, sagot ni Ron, bagaman halatang hindi rin siya sigurado. Siguro, takot lang o baka ni. Baka ano? Tanong ni Damin, may tono ng pagbabanta. Baka iniwasan ka nila dahil sa ginawa mo. Tahimik si Damin ng ilang sandali bago tumawa. Isang tawang pilit. Iniwasan ako. Ako ang nagbibigay sa kanila ng pera, proteksyon, respeto. Ako ang batas dito, Rom. Walang makakaiwas sa akin. Ngunit kinabukasan, nang bumaba siya sa lungsod para sa isang pagpupulong, iba na ang eksena. Ang mga tao ay naglalakad sa kabilang gilid ng kalsada. Ang mga pamilihan na dati niyang pinupuntahan ay sarado. Ang mga tindera ay lumilingon at biglang tumatalikod kapag dumaan ang kanyang sasakyan. Kahit ang mga pulis na dati tumatango sa kanya na parang hari, ngayon ay hindi makatingin. Bakit ganito? Tanong niya kay Rom, hindi na galit kundi litong-lito. Para bang may nakikita silang hindi ko nakikita. Hindi sumagot si Rom. Tinignan lang niya ang kanyang boss sa rearview mirror, at sa unang pagkakataon, nakita niyang may takot sa mga mata ni Damin, hindi takot sa bala, kundi sa kawalan ng kontrol. Sa gabi, habang nakahiga sa silid, hindi siya makatulog. Ang bahay ay tahimik, pero hindi ito ang tahimik na nakakapanatag. Ito ang tahimik na parang may nakatingin. Ang hangin ay malamig pero may bigat. Tila bawat tunog, pagpatak ng tubig sa gripo, pag-ihip ng hangin, ay nagiging mas maingay, mas malapit, mas personal. Sa loob ng katahimikan, naririnig niya ang sarili niyang boses, ang mismong sigaw na binitiwan niya sa plaza, kung totoo ka, Birheng Maria, kunin mo ako ngayon din. At bawat ulit ng alaala, parang sumisikip ang dibdib niya. Hindi totoo yon, bulong niya sa sarili. Walang makapangyarihan sa langit. Ako lang. Ngunit sa ilalim ng kumpiyansa, may butas na bumubuka. Isang puwang na dati napupuno ng ingay ng baril, ng pera, ng takot ng iba, ngayon ay nilalamon siya ng sariling katahimikan. Pagdaan ng mga linggo, nagsimula siyang makaramdam ng pagod na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang nakaupo sa opisina, napansin ni Rom na nakatulala si Damin, hawak ang isang papel, pero hindi ito binabasa. Patern. Walang tugon. Patern, ayos ka lang. Napasinghat si Damin, parang biglang bumalik ang kaluluwa niya sa katawan. Ha? Pagod lang ako. Baka dapat magpahinga ka. Masyado ka ng maraming iniisip. Tao lang ako, Rom, ngumiti siya, pilit. Huwag kang mag-alala. Hindi ako basta-basta bumabagsak. Ngunit alam ni Rom, ang titig ng boss niya ay hindi na titig ng hari. Ito ay titig ng isang lalaking nagsisimula ng marinig ang sariling multo. Kinabukasan, tinawagan ni Damin ang ilan sa kanyang mga kasosyo, mga politiko, mga negosyanteng dati nakikipagkamay sa kanya ng may ngiti. Lahat ay abala. Lahat ay nasa biyahe. Lahat ay biglang malamig. Nilalamig na ang mga daga, sabi niya, hawak ang cellphone, nakatitig sa screen na walang sagot. Kapag may amoy ng sumpa, lahat nagtatakbuhan.
Hindi ka sinumpa, Pattern, sabi ni Ron. Baka sinusubok ka lang. Sinusubok, tumawa siya, pero walang tunog ng saya. Sinusubok ng kanino? Ng langit na hindi ko pinaniniwalaan. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng hangin sa aircon, parang mahinang bulong na paulit-ulit, isang tunog na hindi niya maalis sa isipan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti niyang napansin na hindi lang mga tao ang umiwas sa kanya, pati ang mga tunog. Ang bahay na dati puno ng mga yabag ng tauhan, tawanan, musika, ngayon ay parang sementeryo. Walang pumapasok na tawag. Walang pumupunta. Kahit ang mga aso sa labas, kapag dumadaan siya, ay hindi kumakahol. Ang katahimikan ay hindi na lang kawalan ng ingay. Isa na itong nilalang. Isang presensya na dahan-dahang lumulon sa kanya. Ron, sabi niya isang gabi habang naglalakad sa pasilyo ng bahay, napapansin mo ba? Ano, Pattern? Yung tahimik. Yung sobrang tahimik. Parang may nakatingin. Wala akong naririnig, Pattern, sagot ni Ron, pero hindi siya tumingin sa mga mata ni Damin. Baka pagod ka lang. Pagod. Pero sa loob-loob niya, alam ni Damin, hindi ito pagod. Ito ay pagbabayad. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng salamin. Tumingin sa sarili. Ang dating matalim na mata, puno na ng pagod. Ang balat, maputla. Ang labi, tuyot. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero ang bawat galaw ay mabigat, parang may nakapatong sa kanya. Tinanggal niya ang kanyang relo, hinubad ang alahas, itinapon sa mesa. Lahat ng ito, bulong niya, pero wala akong marinig. At doon, sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya ang unang sintomas ng isang kaparusahan na hindi niya maipaliwanag. Isang kirot sa batok. Isang bigat sa dibdib. Isang kakaibang lamig sa kanyang mga kamay. Ron, tawag niya, pero mahina. Dalhin mo ako sa doktor. Ngumiti si Ron, pero may kaba sa mata. Pattern. Pero sigurado ka bang okay ka lang? Baka. Huwag kang magsalita, putol ni Damin. Basta ihatid mo ako. At habang tumatakbo ang sasakyan patungo sa ospital, nakatingin si Damin sa bintana. Ang lungsod na dati siya ang nagmamay-ari, ngayon, parang ibang mundo. Ang mga ilaw ay malamlam, ang mga tao ay hindi na lumilingon. Parang wala na siya. Parang isa na lang siyang anino na dumadaan sa gitna ng buhay ng iba. Pagbaba niya sa ospital, walang lumapit. Kahit ang mga tauhan niya, nakatingin lang mula sa malayo, parang natatakot na lapitan siya. At doon, habang nakaupo siya sa malamig na upuan ng EA, may bumulong sa isipan niya. Hindi galing sa labas. Galing sa loob. Hindi kita kinuha, Damin, pinatahimik lang kita. Napasinghap siya. Sinong nagsabi niyon? Walang sumagot. Ngunit alam niya. Alam niya kung kanino iyon. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, natakot si Damin Valdes, hindi sa tao, hindi sa bala, kundi sa katahimikan. Nagabing iyon, ang mansyon ni Damin ay lalong lumamig. Ang hangin mula sa mga air vent ay tila dumaan sa hukay bago pumasok sa silid. Nakaupo siya sa kanyang paboritong upuan sa gitna ng opisina, isang trono ng balat na inangkat pa mula sa Italia, nakaangat ang paa sa mesa habang ang baso ng tequila ay bahagyang nanginginig sa kanyang kamay. Tinitigan niya ang teleponong walang ring simula pa kanina. Wala nang mga tawag, wala nang mga utos. Ibinaba niya ito sa mesa, pinisil ang sentido at tumingala. Pagod. Pero hindi katawan ng pagod, kundi kaluluwa. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Pero hindi siya nakaabot sa ikalawang hakbang. Ang kanyang mga tuhod ay parang basang papel. Bigla siyang napaluhod at bago pa niya maunawaan kung anong nangyayari, bumagsak siya sa marmol na sahig. Malakas ang tunog, isang tunog na parang may bumagsak na estatwa. Pero walang sumunod. Walang sigaw. Walang pattern, ayos ka lang. Tahimik. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa malamig na lapag. Sinubukan niyang gumalaw, walang tugon. Ang kanyang kamay ay tila nawalan ng koneksyon sa kanyang isip. Ang dila niya ay parang bato. Romney. Bulong niya o akala niyang binulong. Pero walang lumabas na salita. Wala. Ang boses na minsang kinatatakutan ng daan-daan ay nawala kasabay ng kanyang dalaw. Nakahiga siyang parang bangkay. Pero gising. Gising na gising. At sa pagkakabagsak na yon, ang lahat ay bumagal.
Ang mga tunog sa paligid parang nasa ilalim ng tubig. Ang orasan sa pader ay umikot pero hindi niya ito marinig. Ang sahig ng marmol ay malamig pero ang kanyang balat ay hindi na nakakaramdam. Ang kanyang mundo ay naging isang kulungan, siya lang, ang katahimikan, at ang bigat ng isang katawang hindi sumusunod. Ilang minuto o oras. Walang nakakakita. Walang sumasaklolo. At doon, habang nakadapa, pilit iniintindi kung ano ang nangyayari, bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng bodega. Ang gabi ng pagkamatay ni Sofa. Hindi na amoy ng mamahaling alak ang nasa ilong niya, kundi pulbura. Hindi na sahig ng marmol ang nadarama niya, kundi semento, basa ng dugo. Sofa! Sofa! Ang sigaw niyang narinig sa loob ng sarili niyang isip. Ang kanyang mga kamay sa alaala ay may hawak na katawan ng dalagita. Duguan. Namumutla. Suot ang puting damit na dapat ay para sa sayawan ng gabing iyon. Bakit siya? Tanong niya noon sa langit. Bakit hindi ako? At sa kamay ni Sofa noon, may nakasabit na maliit na kalmen, isang medalya ng Birheng Maria. Nakabaon sa kanyang palad, tila pilit na pinipigilan ang kaluluwa nito mula sa pag-alis. Kung totoo ka, kunin mo ako. Huwag siya eh. Pero hindi siya ang kinuha. Hindi noon. At ngayon, tila yun ang ginagawa ng langit, kinukuha siya. Peraso-peraso. Sa wakas, isang pinto ang bumukas. Yung mga yabag ni Ron. Pattern? Walang sagot. Pattern eh. Pagpasok ni Rong sa opisina, bigla siyang napahinto. Ang mukha niya ay parang nakakita ng bangkay. Diyos mo! Bulalas niya sabay takbo sa kinahihigaan ni Damin. Pattern! Naririnig mo ako? Hinawakan niya ang balikat ni Damin. Inalog. Wala. Buhay ang katawan pero parang walang kaluluwa. Tumawag siya ng ambulansya. Mga tauhan, mga doktor. Lahat ay nagkagulo. Damin Valdes, ang walang kinatatakutan, ay ngayoy nakahandusay sa lupa, tahimik, walang galaw. Dinala siya sa pribadong ospital. Suit. Lahat ng medical equipment ay ibinaba mula sa Maynila. Dinala ang pinakamahusay na neurologist sa bansa. Mga N-ray, CT scan, spinal tap, electromyogram, lahat ginawa. Pero wala silang makita. Walang stroke. Walang tumor. Walang pinsala. Perfecto, sabi ng doktor habang hawak ang mga X-ray. Clinically, wala tayong maipapaliwanag. Tinitigan niya ang pasyente, ang lalaking kilala sa buong hilagang kanlurang Mexico, ngayon ay nakahiga, walang imik, walang galaw, pero gising. Parang nakakalimutan lang ng katawan niya kung paano sumunod. Ganun kasimple. Ganun kakomplikado. Walang lunas. Walang dahilan. Kaya't ibinalik siya sa kanyang mansyon. Isang kwartong may puting kurtina at bagong kagamitan para sa kanyang kondisyon. Pinakain sa suwero. Nilinis ng nurse. Binantayan buong gabi. At sa unang gabi ng kanyang pagkaparalisa, habang ang lahat ay tahimik, may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang sulok ng silid, kung saan hindi umaabot ang ilaw mula sa hallway, may sumiklab na munting liwanag. Berde. Mala Esmeralda. Hindi masakit sa mata pero hindi rin maipaliwanag. Kasabay nito, ang amoy ng antiseptiko ay unti-unting napalitan ng samyo ng mga bulaklak, hindi ordinaryo. Puting rosas. Sampagita. Gardenia. Hindi niya makita ang pinanggagalingan. Walang bulaklak sa kwarto. Walang pabango. Sarado ang mga bintana. Lahat ay kontrolado. At doon, habang hindi niya maigalaw ang katawan pero malinaw ang isip, may umalingaw sa loob ng kanyang diwa. Hindi ito boses. Hindi ito panaginip. Isa itong presensya. Malamig pero mapayapa. Parang may tinitingnan siya mula sa loob, hindi mula sa labas. Ang mga ilaw ay hindi kumikislap. Ang orasan ay tuloy-tuloy. Pero ang mundo niya ay tumigil sa iisang tanong. Ito na ba ang sagot? At habang ang munting liwanag ay patuloy na nagniningning sa isang sulok ng silid, hindi lumalapit, hindi rin nawawala, naramdaman niya ang pinakamaliit na bagay mula nang siya ay mahiga. Isang panginginig sa kanyang hintuturo. Isang kislap ng galaw. Halos di pansin. Pero doon nagsimula ang himala. Sa ilalim ng manipis na ilaw ng lampara sa silid ng mansyon,
at sa presensya ng isang liwanag na hindi mula sa kuryente o araw, gumalaw ang daliri ni Damien Valdes. Isang mahinang kislot sa dulo ng kanyang kanang hintuturo, parang buntong hininga ng katawan matapos ang mahabang tulog. Sa una, inakala niyang guni-guni lang ito. Ilusyon ng isang utak desperado sa kahit anong senyales ng kontrol. Pero hindi. Ulit. Gumalaw ulit. Maliit, halos di makita, pero naroon. At doon, sa katahimikan ng kwarto, nagsimulang gumuho ang lahat. Ang kislot na yon, sa mata ng kahit sinong doktor, ay walang halaga, isang reflex, isang spasmo. Pero para kay Damien, iyon ay isang pagsabog. Isang lindol sa ilalim ng kanyang baling espiritu. Ang kanyang dibdib ay biglang sumikip, hindi sa sakit, kundi sa bigat ng emosyong hindi niya alam na kaya pa niyang maramdaman. Sama ng loob. Pagkatalo. Galit. Takot. Pero higit sa lahat, guilt. Dahil sa isang kislot ng daliri, naalala niya ang lahat. Naalala niya ang mga batang umiyak habang nasusunog ang kanilang mga tahanan dahil sa utos niya. Naalala niya ang mga inang lumuhod sa kanya, humihiling ng awa, at ang kanyang malamig na mata habang siya ay tumalikod. Naalala niya ang bawat luha ni Sofa, ang huling hawak niya sa mundong makatao, at kung paano niya iyon pinutol para yakapin ang kapangyarihan. Isang luha ang bumagsak sa gilid ng kanyang mata. Isa pa. At bago pa niya mapigilan ang sarili, bumaha ang mga luha. Hindi iyak ng tao, kundi iyak ng kaluluwang pinilas at itinapon. Wala siyang boses. Walang sigaw. Pero ang kanyang dibdib ay humahagulgol. Tila ang katawan niyang di gumagalaw ay pinipilit pa ring maglabas ng bawat patak ng pagsisisi. Ang nurse na nakabantay ay pumasok, nagulat at natigilan. Senor Valdes, bulong niya marahan, lumapit. Lorando. Tiningnan niya ito. Hindi makapaniwala. Pero ang haligi ng karahasan, ang hari ng impyerno sa lupa, ay umiiyak. Tahimik. Malalim. Tunay. Hindi siya makapagsalita. Pero may isang bagay siyang nagawa. Ginamit niya ang tanging bahagi ng katawan na muling naging kanya, ang kanyang daliri. Dahan-dahan. Mabagal. Parang sinusulat ang unang salita ng kanyang bagong buhay. Itinuro niya ang bedsheet. Isang puting tela, malinis, walang bahid. At doon, gamit ang pawis at luha bilang tinta, iginuhit niya ang isang krus. Isang linya pababa. Isang linya pahiga. Hindi perpekto. Hindi tuwid. Pero malinaw. Isang simbolo ng pananampalatayang minsan niyang nilapastangan, ngayon ay tahimik niyang niyakap. Ang nurse ay lumuhod. Hinawakan ang kamay niya. Hindi dahil sa utos. Dahil sa awa. Hindi awa sa mahina. Awa sa isang taong gising na sa kanyang kasalanan. Lumipas ang oras. Hindi siya natulog. Hindi siya nagsalita. Pero ang kanyang loob ay gumagalaw para bang ang kanyang kaluluwa, matapos ang matagal na pagkabingi, ay muling nakaririnig. Muling gumalaw ang daliri. At sumunod ang kamay. Mabagal. Masakit. Pero totoo. Hindi niya ininda ang pagod. O ang hirap. Bawat paggalaw ay isang penitensya at handa siyang pagbayaran lahat. Sa mga araw na sumunod, natuto siyang igalaw ang braso. Tinuturuan siya ng physical therapist na pinadala ng ospital, pero hindi iyon sapat. Ang mga muscle ng kanyang katawan ay parang batang kinailangan muling matuto mula sa simula. May isang gabi, dumalaw si Rom. Dala ang isang report ng negosyo, pero nang makita niya ang itsura ng amo niya, hindi niya naituloy ang usapan. Pattern, mahina niyang sabi. Dahan-dahang iginalaw ni Damien ang kamay, halos hindi pa rin makapagsalita, pero sapat para iparating, hindi na siya ang lalaking iyon. Ang kanyang mga mata, dati yelo, ngayon ay tubig. Hindi mo ako kailangang tawaging Pattern, bulong niya, paos. Tumango si Ron. Tahimik silang nagkatinginan. Noong gabing iyon, nang umalis si Ron, dinala niya ang lumang rosaryo ni Sofa, inilagay ito sa mesa sa tabi ng kama ni Damien, hindi nagsabi ng kahit ano. Ngunit ang maliit na galaw na iyon ay nagsilbing panimulang apoy sa bagong apoy ng pananampalataya ni Damien. Hindi niya alam kung ilang araw pa bago siya muling makalakad. O makapagsalita ng buo. Pero ang tiyak niya ay ito. May bago ng direksyon ang kanyang buhay. At hindi ito patungong trono ng ginto. Kundi patungong krus ng pagsisisi.
Ngunit bago siya makalakad palabas ng silid, may kailangan pa siyang iwan. Lumingon siya sa buong paligid, mga painting, mamahaling gamit, sahig ng marmol. At sa kanyang isip, isang tanong ang pabulong na bumalik, handa ka bang isuko lahat? At ang kanyang sagot ay isang bagay na hindi na kailangang banggitin. Dahil ang unang bagay na nawala sa kanya ay hindi pera o kapangyarihan. Ang nawala sa kanya ay katahimikan ng konsensyang patay. Ngayon, muling nabubuhay ang puso at masakit iyon. Ang unang desisyon ni Damien Valdes matapos muling igalaw ang kanyang kamay ay hindi ang bumalik sa dati niyang buhay. Hindi siya humiling ng bagong armas, bagong tauhan, o bagong negosyo. Humiling siya ng kahon. Isang simpleng kahon, kahoy lang, walang lock, walang palamuti. Nais mong ano, pattern? Tanong ni Ron, litong-lito habang hawak ang tablet na puno ng mga listahan ng asset, negosyo, kontrata. Gusto kong ilagay lahat dito, bulong ni Damien, ang boses paos, pero malinaw, lahat ng papeles ng mga ari-arian. Mansyon. Coats. Mga negosyo. Lahat. Nagkatinginan silang dalawa. Si Ron ay parang tinamaan ng hangin na may halong luha at sindak. Pattern, sigurado ka? Hindi mo na kailangang tawagin akong pattern, sagot ni Damien, diretsyo ang tingin. Wala na yung lalaking yon. Patay na siya. Tahimik si Ron. Tumango. At sinimulan ang paglalagak ng buong imperyo sa isang kahon na kayang buhatin ng isang kamay, isang ironya sa bigat ng mga kasalanan ng may-ari nito. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang lahat. Ang mga alahas ni Damien ay nawala. Ang mamahaling kurtina ay pinalitan ng manipis na telang puti. Ang mga tauhan ay pinauwi ng may bayad at basbas, pero may malinaw na utos, hindi na ito ang bahay ng Escorpin. Ang tanging naiwan ay si Ron, tahimik na bantay ng isang lalaking muli niyang pinipiling pagkatiwalaan, kahit hindi niya pa maintindihan kung bakit. Isang araw, isang matandang lalaking nakasombrero at may bitbit na lumangbag ang pumasok sa gate. Hawak ni Ron ang listahan ng mga medical appointments para kay Damien, ngunit agad itong pinatigil ng amo. Siya ang gusto ko, sabay turo sa matanda. Wala nang iba. Pero pattern, Damien, siya'y di doktor. Isa siyang physical therapist sa barangay. Mas kailangan ko ng taong may pananampalataya, sagot ni Damien. Hindi ng isa pang siyensyang walang sagot. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang pagsilang, sa ilalim ng paggabay ng isang matandang lalaki na tinawag lamang sa palayaw na Mang Lazaro. Si Mang Lazaro ay tahimik. Hindi nagtatanong ng mga bagay na hindi mahalaga. Hindi rin natatakot. May dila ng karunungan pero boses na parang dasal. Ang katawan mo, sabi niya habang minamasahe ang paa ni Damien, parang panibagong lupa. Kung anong itatanim mo ngayon, yun ang aanihin mo sa susunod na mga taon. Hindi na ako magtatanim ng takot, sagot ni Damien. Pagod na ako. Ngunit ang pagod ay hindi dahilan para maging madali ang lahat. Araw-araw, bumagsak siya sa sahig. Araw-araw, binubuhat muli. Ang bawat hakbang ay parang digmaan. Ang bawat pantig na binigkas niya ay parang pag-akyat sa bundok. Ngunit hindi siya sumuko. Tuwing gabi, habang nakahiga sa simpleng kama, kinakausap siya ni Mang Lazaro tungkol sa mga taong hindi kilala ni Damien. Mga taong katulad niya. Mga dating makasalanan na muling binuo ang buhay, hindi para makabawi ng kapangyarihan, kundi para maglingkod. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ni Damien minsan, habang tinuturuan siyang muling igalaw ang leg. Dahil hindi ka lang pinagaling para gumalaw. Pinagaling ka para may gawin. Anong dapat kong gawin? Yan ang tanong na dapat mong tanungin araw-araw hanggang mamatay ka. Lumipas ang mga buwan. Muling nakalakad si Damien, paika-ika, may tungkod, pero buo. Muling nakapagsalita, hindi na malalim at matigas, kundi dahan-dahan, parang may laman ang bawat salita. Muling nakapagsulat, gamit ang parehong kamay na minsang pumirma sa utos ng kamatayan, ngayon ay sumusulat ng mga tula sa likod ng mga resibo. Isang gabi, habang nakaupo sa lumang veranda ng mansyon, tinanong siya ni Ron. Anong plano mo ngayon? Tumingin si Damien sa mga bituin. Tahimik. Pagkaraan ng ilang minuto, sumagot siya, may naisip na akong paraan para ibalik lahat ng kinuha ko. Pero hindi nila alam. Kanino? Sa mga batang naiwan. Sa mga walang tahanan. Sa mga tulad ni Sofa na hindi dapat namatay. Hindi na nagtanong si Ron. Tumango lang.
At sa kanyang pagkakatango, ang buong mundo ay parang muling bumukas sa isang bagong liwanag. Ang Scorpion ay patay. At sa kanyang abo, isang bagong nilalang ang unti-unting bumubuo ng daan patungo sa pagbabayad, hindi ng utang sa pera, kundi ng utang sa kaluluwa. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Sa katahimikan ng gabi, habang ang ulan ay marahang bumabagsak sa bubong ng mansyon, binuksan ni Damin ang lumang kahon, ang kahon ng kanyang imperyo. Tinitigan niya ito ng ilang minuto. At sa isang simpleng galaw, sinindihan niya ang gilid. Nasunog ang mga papel. Ang mga titulo. Ang mga listahan ng pangalan, ng utang, ng transaksyon. Lahat. Habang naglalagablab ang apoy, tumayo siya sa kanyang tungkod, lumingon kay Ron at bulong. Simula na to. Ang lumang hasyenda sa dulo ng daang maputik ay matagal nang pinabayaan. Ang mga pader nito ay may lamat, ang bubong may butas, at ang mga bintana, tinakpan ng tela para hindi pasukin ng alikabok. Walang sinuman sa kanilang tamang pag-iisip ang mag-isip na may pag-asa pa sa lugar na iyon. Ngunit para kay Damin Volds, iyon ang perpektong lugar para magsimula ng bagong buhay. Minsang naging kanlungan ng kasunduan sa pagitan ng mga kartel, ngayon ay magiging tahanan ng mga batang biktima ng karahasang iyon. Sa unang araw ng paglilinis, si Damin ay hindi nakaupo bilang tagapamahala. Nakasuot siya ng simpleng shirt, pawisan, at may hawak na martilyo sa isang kamay, tungkod sa kabila. Pattern, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Ron, habang tinitingnan siyang nagpapako ng tabla sa sirang hagdan. Hindi mo na kailangang tawagin akong Pattern, sagot ni Damin, mumiti. Dito, ako si Don Damin. Wala ng Scorpion. At mula sa araw na yon, sinimulan nilang itayo ang Hogar Sofa, isang pangalan na isinulat sa kahoy at ipinako sa tarangkahan. Isang pangalan na dati minsay sinisigaw niya sa gitna ng luha at dugo, ngayon ay naging paalala ng isang pangakong tutuparin araw-araw. Ang unang mga bata ay dumating sa pamamagitan ng isang madre na kilala ni Mang Lazaro. Walang social worker. Walang kamera. Walang balita. Basta isang van na may kasamang 4 na bata. Ang pinakabata ay 3 taon, ang pinakamatanda, 9. Lahat tahimik. Lahat may matang pagod. Lahat may mga galos hindi lang sa balat, kundi sa loob. Ang isa sa kanila, hindi na nagsasalita, bulong ng madre kay Don Damin. Na trauma. Nakita raw ang pagkamatay ng mga magulang. Tumango lang si Damin. Walang sinabi. Ngunit nang tumingin siya sa batang iyon, isang payat na lalaki na may pangalang Mateo, parang may sumundot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano, pero alam niya na hindi niya ito pwedeng baliwalain. Araw-araw, gumising siya ng alas 6 para ayusin ang almusal ng mga bata. Itlog, tinapay, mainit na gatas. Pinutol na niya ang lahat ng koneksyon sa kanyang dating mundo, pero hindi niya iniwan ang responsibilidad. Ang bawat bisikleta na sira, siya ang nag-aayos. Ang mga sirang sapatos, siya ang nagtatahi. Ang mga batang umiiyak sa gabi, siya ang unang lumalapit. Nang una siyang marinig na tinawag na Don Damin, parang may sumiklab sa dibdib niya, hindi yabang, kundi kakaibang init. Parang sinasabihan siyang, dito, hindi ka na kinatatakutan. Mahal ka. Si Mateo, ang batang di nagsasalita, ay laging nasa gilid lang. Lagi siyang may dalang maliit na kumot na may bordang letrang EN, ayaw sumama sa laro. Ayaw tumingin sa mata. Ngunit palaging nasa malapit kapag si Damin ay nagkukumpuni ng mga laruang sir. Isang gabi, habang pinapatulog niya ang ibang bata sa kwarto, nakita niyang si Mateo ay tahimik na nakatayo sa pinto. Walang imik. Walang kilos. Mateo, tanong niya dahan-dahan. Gusto mong pakinggan ang kwento ko? Hindi sumagot ang bata. Pero hindi rin umalis. At doon, sa liwanag ng isang maliit na lampara, nagsimulang magkwento si Damin. Hindi tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi tungkol sa baril o pera o kartel. Nagsalaysay siya ng isang kwento tungkol sa isang matandang puno sa gitna ng disyerto, isang punong kahit matagal ng tuyot, ay patuloy na binabantayan ang mga ibong nawawala. Bata man o hindi, ang mensahe ay malinaw, kahit patay ang isang bahagi ng iyo, maaari ka pa ring maging tahanan para sa iba. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng gulong ng bisikleta, naramdaman niyang may batang humawak sa kanyang siko. Paglingon niya, si Mateo iyon. May hawak na papel. Ibinigay ito sa kanya, isang simpleng drawing. Isang puno sa gitna ng araw, may mga ibong may pangalan, Luis, Ana, Mateo. At sa ilalim ng puno, Don Damin.
Hindi niya kinaya. Lumayo siya sandali. Umupo sa likod ng hasyenda. At umiyak. Pero hindi tulad ng dati, hindi luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pag-unawa. Ngayon lang niya tunay na naintindihan kung gaano kalaki ang kasalanang kailangang bayaran. Ngunit ngayon lang din niya naramdaman kung gaano karami ang pwedeng itama kung pipiliin mong simulan. Pagbalik niya, sinalubong siya ng mga bata na may hawak na maliliit na kandila. Isa sa kanila ay sumigaw. Don Damin, tingnan mo po. May bagong mural sa dingding gawa ng mga bata gamit ang lumang pintura. May araw, ulap, puno, mga bituin. At sa gitna may nakasulat, salamat sa bahay. Tumayo siya doon, nakatingin sa pader. Hindi siya makapaniwala. Dati, ang pangalan niya ay sinusulat sa mga lihim na tala ng sindikato, sa mga listahan ng patay sa takot. Ngayon, ang pangalan niya ay bahagi ng pader ng pag-asa. Habang pinapanood niya ang mga bata na tumatakbo sa bakuran, nilapitan siya ni Rom. Malapit na ang Oktubre 28, bulong nito. Anong plano mo? Hindi agad sumagot si Damin. Tumitig muna siya sa kapilya na pinatayo nila sa gilid ng hardin, maliit lang, gawa sa kahoy, may maliit na estatwa ng Birheng Maria sa gitna, napapalibutan ng sariwang bulaklak na pinipitas ng mga bata tuwing umaga. Babalik ako, bulong niya. Hindi para magpaliwanag. Para lumuhod. Sigurado ka? Hindi. Pero kailangang gawin. Sa gabing iyon, bago siya pumasok sa kwarto, nadaanan niya si Mateo sa hagdan. Wala pa ring salita mula sa bata. Pero sa kanyang mga mata, may tanong. May pupuntahan lang ako sa isang araw, sabi ni Damin. Babalik agad ako. Tumango si Mateo. At bago pa siya makaalis, may ginawa ang bata na ikinagulat niya. Hinawakan siya sa kamay. Hindi mahigpit. Hindi matagal. Sapat lang upang sabihin, huwag kang matakot. Hinihintay ka nila. Sa umagang iyon, 1 taon matapos ang araw na gumuhit ng lamat sa kaluluwa ng buong lungsod, tumigil ang isang lumang kotse isang kanto bago ang plaza. Wala itong plakang espesyal. Walang escort. Wala ring ingay. Tahimik lang itong huminto sa gilid ng bangketa, kung saan ang mga tao ay nagsisiksikan na sa pagdiriwang ng kapistahan ng Birheng Maria. Ang hangin ay mabango sa pinaghalong insenso at bulaklak. Sa gitna ng plaza, tulad ng dati, nandoon ang bagong imahe ng Birhen, pinatindig sa bagong anda, donasyon daw ng isang di kilalang tagapagtaguyod. Bumukas ang pinto ng kotse. At ang unang lumabas ay si Ron, suot ang simpleng polo, walang baril, walang relo. Binuksan niya ang likod. At mula roon, bumaba si Damin Valdes. Hindi na siya ang dating escorpin. Ang mga sapatos na mamahalin ay napalitan ng lumang botas. Ang kanyang dating barong may borda ng ginto, ngayoy isang simpleng puting kamisa. Sa kanyang kamay ay ang kanyang tungkod, ang naging katuwang niya sa bawat hakbang ng bagong buhay. Tahimik ang paglalakad nila. Ang simula ng pagtapak niya sa kalye ay hindi napansin hanggang sa may isang batang babae na unang lumingon. Pagkakita sa kanya, humawak ito sa palda ng ina, sabay sabing, nanay siya yon. Dahan-dahan, kumalat ang pagkakakilanlan sa paligid. Isa-isang lumilingon ang mga tao. May ilan ang napapaurong. Ang iba, napakapit sa mga rosaryo nila. Pero walang sumigaw. Walang bumato. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon, hindi ito katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng pagtanaw. Habang papalapit si Damin sa gitna ng plaza, walang humarang. Parang otomatikong bumubukas ang daan sa kanyang harapan, hindi sa takot, kundi sa di maipaliwanag na pagrespeto. Ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi dahil sa kahinaan ng katawan, kundi sa bigat ng bawat taon ng kasalanan na isinasaalang-alang sa bawat pulgada ng paglapit. Huminto siya sa mismong lugar kung saan, 1 taon ang nakaraan, binasag niya ang imahe ng Birhen. Tumitig siya sa bagong estatwa. Mas simple ito. Mas mapayapa ang tingin. Parang piniling huwag ibalik ang ningning, kundi ang katahimikan ng tunay na pananampalataya. Tumigil siya. Tiningnan ang tungkod sa kanyang kamay. At sa harap ng lahat, sa harap ng daang tumanggap ng sugat mula sa kanya, binitiwan niya ito. Tumunog ang kahoy na bumagsak sa sementong bato, isang tunog na parang punit ng kasaysayan. At dahan-dahan, iniyuko niya ang kanyang tuhod. Isang tuhod tapos isa pa. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang katawan.
Marahan. Mabigat. Sa wakas, dumikit ang kanyang noo sa malamig na bato, sa mismong lugar kung saan bumagsak ang ulo ng imaheng kanyang winasak. Walang dasal na binigkas. Walang salita. Pero sa kilos niya, malinaw. Patawad. Tahimik ang mga tao. Walang nagtangkang magsalita. Walang lumapit hanggang sa isang matandang babae, balot ng itim na reboso, ang lumapit mula sa likod ng karamihan. Siya ang unang lumuhod noong 1 taon. Siya rin ang unang humawak sa basag na imahen. At ngayon, siya ang unang lumapit kay Damin. Hindi siya nagsalita. Hindi niya pinilit siyang tumayo. Ang ginawa lang niya ay ipinatong ang kanyang kulubot na kamay sa balikat ng dating escorpin. Isang haplos. Isang basbas. At sa haplos na yon, parang tumigil ang oras. Isa-isang sinundan ng mga tao ang kilos ng matanda. Walang utos. Walang paalala. Kusang loob. May isang ina na lumuhod sa tabi ni Damin. Sumunod ang isang binatilyo. Tapos isang matandang lalaki. Tapos isang batang may bitbit na maliit na kandila. Ang buong plaza, dahan-dahan, lumuhod. Isang katawan ng komunidad, nagkakaisa sa isang kilos, hindi para sambahin siya, kundi para tanggapin ang pagsuko niya. Ang ilang luha ay bumagsak sa sementong bato. Hindi lahat para sa kanya. Marahil marami para sa kanilang mga sariling sugat. Pero lahat ay naging bahagi ng isang ritual ng kapatawaran. Nag-angat ng ulo si Damin, ang pisngi basa ng luha, ang mga mata pulang-pula. Wala siyang boses. Wala siyang pangungusap. Pero sa titig niya, malinaw. Salamat. Sa dulo ng plaza, hindi nakikita ng karamihan, may isang batang lalaki na nanonood mula sa likod ng mga haligi ng simbahan. Si Mateo. Tahimik. Hawak pa rin ang lumang kumot, pero ang mukha ay ibang-iba. Hindi na ito ang batang puno ng takot. Ang mga mata nito ay punong-puno ng paniniwala. At doon, habang ang araw ay unti-unting bumababa sa kalangitan ng Culiacan, at ang mga panalangin ay sumasabay sa hangin, si Mateo ay bumuka ang bibig. Hindi malakas. Hindi sigaw. Isang salita lang. Isang salitang hindi pa niya nasasabi sa maraming buwan. Isang salitang hindi narinig ni Damin sa buong buhay niya. Pero narinig ito ni Ron. At nang marinig niya ito, natulala siya. Ang salitang iyon ay, Ama. Gabi iyon sa Hogar Sofa, at ang ulan ay banayad na kumakatok sa bubong, parang musika ng isang ina na pinapahimbing ang kanyang anak. Sa loob ng bahay, ang mga bata ay tahimik nang natutulog sa kani-kanilang kama. May ilan sa kanila ang nakangiti habang tulog, may ilang mahigpit ang yakap sa mga laruan nilang napulot lang sa lansangan noon. Sa isang kwarto sa itaas, si Mateo ay namimilipit sa panaginip. Noong una, mahinang ungol lang. Hanggang sa naging pag-iyak. Hindi malakas, pero putol-putol, parang batang tinanggalan ng boses habang sumisigaw ng tulong. At sa loob ng ilang segundo, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng takot, ng alaala, ng lahat ng sakit na hindi niya masabi noon. Hindi na kailangan ng tawag. Bago pa makalapit ang ibang bantay, si Don Damin ay naroon na, nakatakbo mula sa kanyang silid, halos madapa pa, hindi alintana ang sakit sa tuhod o ang lamig ng sahig. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Mateo at agad lumapit sa kama ng bata. Wala siyang dalang dasal. Wala siyang dalang sermon. Yakap lang. Yakap na matagal na panahon ng kulang sa batang iyon. Hindi ito yakap ng isang amo. Hindi ng isang leader. Ito ang yakap ng isang taong nagkamali, bumagsak, pero piniling bumangon para sa iba. Dahan-dahang humupa ang iyak ni Mateo. Tiniklop ni Damin ang kumot at inipon ito sa likod ng bata. Inilapat ang palad sa likod ni Mateo at sinimulang himasin, marahan, gaya ng ginagawa ng mga ama sa mga anak nilang hindi kayang sabihin ang kanilang sakit. Tahimik. Walang nagsasalita. Hanggang sa isang bulong ang lumabas mula sa mga labi ng bata. Salamat po. Tumigil ang mundo. Si Damin, na nakaluhod pa rin sa tabi ng kama, ay hindi agad nakagalaw. Parang sinampal ng isang salita. Salamat po. Hindi iyon sinabi dahil may ginawang pambihira si Damin. Hindi iyon utang na loob. Hindi iyon sa pilitan. Ito ay salitang mula sa isang batang minsang biktima, ngayon ay malaya. At sa mga salitang iyon, bumagsak ang unang luha ni Damin ng gabing iyon. Hindi luha ng takot. Hindi luha ng paghati.
Luha ng tunay na pasasalamat. Sa wakas, ang dasal na sigaw niya noong gabi ng pagkamatay ni Sofa ay sinagot. Hindi sa paraang hinihingi niya, kundi sa paraang kailangan niya. Hindi siya pinatawad ng langit sa pamamagitan ng paglimot. Pinatawad siya sa pamamagitan ng pagpapaalala kung anong halaga ng buhay, lalo na ng buhay na natututo magmahal muli. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa gilid ng bundok, nakaupo si Damin sa lumang bank sa hardin. Ang hangin ay malamig. May amoy ng lupa at bulaklak. Sa harap niya, ang mga bata ay naglalaro. Nagkakahabulan. Nagbibisikleta. Tumatakbo ng walang sapatos. Malaya. Tahimik lang siya. Walang sinasabi. Pero sa kanyang mukha, may ngiting hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan. Sa likod ng hardin may maliit na kapilya. Walang altar ng ginto, walang kurtinang mamahalin. Sa gitna nito, may isang maliit na imahen ng Birheng Maria, gawa sa kahoy, walang dekorasyon, walang alahas. Sa paanan nito, may sariwang mga bulaklak, puti, dilaw, at asul, pinulot ng mga bata mula sa hardin tuwing umaga. Lumapit si Damin. Lumuhod sa mismong gitna. Wala siyang sinabi. Pero ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isipan niya, hindi siya humihingi ng kapalit. Wala na siyang hinihingi. Ang mayroon siya ay sapat na. Kapatawaran. Pagkakataon. At mga mata ng mga batang muli niyang minahal. Habang lumalakad siya pabalik ng bahay, nakita niyang bukas ang gate. Isang batang lalaki, mga 7 taon, nakatayo sa labas. Madungis, walang sapatos, at may hawak na plastik na supot na walang laman. Sa likod niya may isang madre. Don Damin, tawag ng madre. May bago tayo. Nahanap ko siya sa gilid ng palengke. Sabi nila wala na raw ang mga magulang. Hindi pa nagsasalita. Lumapit si Damin. Tiningnan ang bata. At sa mga mata ng batang iyon, nakita niya ang sarili. Hindi si Damin na ngayon, kundi ang Damin bago ang lahat. Ang batang puno ng galit, ng takot, ng tanong. Wala siyang sinabi. Lumuhod siya sa harap ng bata. At sa dulo ng kanyang boses na minsang ginamit para mag-utos ng kamatayan, binigkas niya ang unang salitang itinuro sa kanya ng bata ilang gabi pa lang ang nakaraan. Salamat. At maligayang pagdating. Ang kwento ni Damin Volds, ang lalaking minsang tinawag na Scorpion, ay nagtapos hindi sa apoy, o baril, o paghihiganti. Nagtapos ito sa isang salita. At muling nagsimula sa isa pang buhay. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.